Police Colonel Gino Fajardo pong spokesperson ng Pambansang Pulisya sa napaka-importanteng isyong pambayan. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Chacha. Opo, sige po. So, ma'am, ano ho ang official statement ng PNP ho dito sa inilabas po ng hukuman doon sa Davao? Ano pong itong Branch 15 na naglabas po ng temporary protection order dito po sa ginagawa ng PNP sa area po o sa property ng KOJC? Yes, Sir Ted, malinaw naman po yung nilabas po na protection order po ng COCTI po ng Davao at yan naman po ay nirespeto natin. Pero kailangan po nating linawin na itong TPO na nilabas ay wala po doon sa order na isinaad na binabawalan po tayo na i-enforce at patuloy na i-implement po yung warrant of arrest na inisyu po ng particularly po ng Regional Trial Court po ng Pasig City, yung Branch 159 at RTC Branch 12 po ng Davao din mismo. So magtutuloy-tuloy po yung pagsisilbi ng warrant po at paghahanap po doon sa mga hinahanap po nating wanted person. Opo. So sa ngayon po, ma'am, ang sitwasyon doon, tinanggal na po lahat ng barikada. Meron na po ngayong free, malaya pong pagpasok at paglabas ng sino man po na mayroong business doon sa loob po ng compound. Tama po yun, Sir Ted. At linawin din po natin, unang-una po ay wala naman po tayong barikada na nilagay doon. At yung mga miyembro po ng KOJC ay malaya naman po nakakapasok at nakakalabas po doon. Ang ginawa lang naman po natin ay medyo kinontrol po yung ingress at egress. Ang katunayan po ay sa umpisa pa lang po, Sir Ted, ay ang gusto po ng PNP ay yung dalawang, yung gate po na malaki po doon sa papasok po ay buksan po pareho yan. Subalit yung mismo KOJC members ang naglalagay po doon ng malaking fire truck nila po at water tank at imagine mo, Sir Ted, kung talagang hindi natin sila pinapasok doon at hinarangan yun, kawawa yung mga nandun sa loob, napaka nagutom na yun, nahilo na yun sa pagod kung hindi nakakapasok yung kanilang mga ambulances, yung pagpasok ng pagkain at tubig po doon. Opo. Ilang pong tauhan ng Region 11 PNP ang kasalukuyan pong on-site, ma'am? Well, more or less, nasa around 2,000 yan sa loob at sa labas ng KOJC at kasama na po dyan, Sir Ted, yung mga nilagay po natin mga CBM contingent at syempre yung mga arresting officer at mga inspecting team at yung mga perimeter at security po sa loob at labas po ng KOJC. Bakit, ma'am, ganun po karaming tauhan po ng PNP ang nandoon? Well, unang-una, Sir Ted, ay kailangan natin mag-deploy po ng gano'n na bilang po ng pulis dahil we expect na meron po talagang strong resistance on the part po ng KOJC at nakita po natin yan nung linggo kung paano po nila talaga nang gulo po doon sa labas, bagamat ang binigay po sa kanilang permit ay prayer vigil lamang po at candlelighting doon po sa loob ng KOJC. Pero ang ginawa po nila ay talagang hinarangan po nila yung pinaka-main highway, naglagay po sila ng bakal na barikada, even yung mga malalaking equipment po, yung mga private vehicle ay naglagay po sila. So you can just imagine, Sir Ted, naglagay tayo ng 20-30 lang na pulis. Ay baka anong mangyayari, hindi talaga po talaga. So it was really the decision of the PNP operational strategies na maglagay po ng maraming bilang ng pulis para po i-maintain yung security po ng mga magsasagawa po ng inspection. Opo. Paano pong relievo niyan, ma'am? Administratively, paano po ito? Doon talaga sila overnight and then you supply them? Paano po relievo nito mga to? Tama po, sir. Magkakaroon po ng reliebuhan po dyan. Kaya nga po, hindi lamang po mga pulis ng Davao o Police Regional Office 11 po yung nag-i-implement at nagbabantay po dyan. Kumuha na rin po tayo ng mga PNP personnel sa Region 10, 12, and 13, and even po dito po sa Luzon, just to make sure nga po na talagang magkakaroon po ng reliebuhan. So, ang katulad po dun sa nauna pong na-deploy ng August 24 ay napalitan po sila after 2 days na po. Kaya talagang doon po talaga sila nagpahinga, talagang nakatulog na po doon kung saan sila po pwedeng sumiksik po doon. Dahil pinapasok na rin po yung mga pagkain at tubig doon at naglagay na rin po tayo, sir, ng ating mga sariling portalet at advanced command post para po kahit paano ay talagang nababantayan yung mga pulis po natin, lalong-lalo na po yung nakadeploy po sa loob. Opo, ang inyo pong informasyon ay naandoon sa loob po
ng mismong building itong si pastor at nasa basement siya o nasa tunnel? At ito ho ba ay ganun ho ba muna yon? Ang inyong informasyon na doon sa loob mismo ho ng instruktura? Tama po, Sir Ted. Bago po natin Mhm. in-implement po yung warrant of arrest po, ay meron po talaga tayong credible information Aha. na nandoon po sa loob si pastor at yung iba pa pong tao nating hinahanap. At Mhm. meron nga po tayong binabantayan at hinahanap pa rin po natin yung lagusan ng posible pong kinaroroonan dahil may ginamit nga po tayong equipment na nakakapag-detect po ng human life sa ilalim po ng ground at yun po sa yung ating patuloy po ngayong hinahanap po at binabantayan. Opo, opo. So sa inyo po paghahanap dito po nga sa compound na ito, doon particularly po sa building na ito, gumagamit ba kayo ngayon ng equipment o anuman pong pamamaraan to break open itong sinasabi niyong posibleng pinagtataguan po ni Pastor? Yes po, Sir Ted. Gumagamit po tayo ng ground penetrating radar. Ito po yung equipment na dati na po natin ginagamit, Sir Ted, at nagamit kapag may mga kalamidad, particularly po yung earthquake na nagkaroon po ng mga collapse structure and building po na nakakadetect po ng human life sa ilalim po ng rubble. With the same equipment ang ginagamit po natin ngayon at naniniwala po tayo na malapit na po natin matunton kung saan man po nanggagaling itong mga heartbeats na nadedetect po natin. Opo, yung nga po, maliban doon sa equipment na iyon, gumagamit ho ba kayo ng mga gamit ho para to break open itong pinagtataguan niya? Paano po yun? Kung sakasakali nga po na mayroong kayong na-detect na heartbeat na kaninyo, paano niyo pupuntahan yung lugar? Well, without giving too much information, too much details, Sir Ted, I hope you understand. But Opo. yes, we are doing something about it right now. And in fact, kaya nga sinasabi ko po kanina, Sir Ted, na habang tinutuklas po natin yung secret na lagusan po nitong area po na ito, ay meron na pong decision na talagang pwersahin po na talagang malocate po itong lugar po na ito. So meron totoo po na may jackhammer na ginagamit doon? I don't want, again, Sir Ted, I Opo, hope you okay. understand Opo, na we hindi ko po understand. maibigay yung detalye po sa ngayon dahil we don't want to telegraph po yung ongoing operation Opo, po. opo, opo. Pero yan ho bang, assuming lang ho, no, nagagamit ho ng ganong mga uri ng equipment ang pambansang pulisya para po puntahan yung hinihinala yung posibleng kinaroroonan ni Pastor, hindi ho ba yan lalabag doon sa TPO? Well, ang TPO, Sir Ted, ay malinaw po ang nakasaad po doon. Ang sinasabi po doon ay inuutusan po ang Regional Office 11 particularly po na alisin ang anumang barikada, blockade na nagbabar po sa ingress and egress po doon po sa KOJC. Kung gagawin po natin yun, ay sa tingin po ng PNP ay wala naman po tayong may malalabag doon sa malinaw na nakasaad po sa TPO, Okay. Opo. Sir Ted. Opo, sige po. So, ma'am, ang informasyon po kaninyo ay A1 information, meaning meron po talagang tumimbre sa PNP na naandoon po nagtatago si Pastor, ano po? Yes po, Sir Ted. Opo. At ito ho ba'y bunga ng 10 million reward na iniaalok ng DILG? Kaya po ganun kayo kasigurado? Ganun po ang inyong pananalig na naandun talaga po si Pastor? Alam mo, Sir Ted, nung in-announce po ng ating SILG ang reward na 10 milyon para kikibuloy at tig 1 milyon para dun sa ibang akusado ay talagang dinagsa kami ng mga tawag, but we have to really vet yung mga na-receive nating information at naniniwala tayo na kahit paano ay nakatulong itong reward na ating in-announce para makapagkuha po tayo ng matibay na information with Opo. respect doon sa kinaroroonan po ng mga hinahanap po nating tao. So, yung pong teorya o kaisipan na ang tumimbre mismo ay taga kay OJC, kaya nga po matibay ang inyong paniniwala na naandoon kasi taga doon mismo ang tumimbre na naandoon at tatago si Pastor.
Well, ayaw natin na sabihin yan, Sir Ted. For, Mm. again, I hope you understand, Opo. Sir Ted, Okay. kung Yes, bakit sir. hindi Yes, natin ma'am. Opo. maibigay po yung Opo. information saan nanggagaling po itong mga alam po natin na mga detalye po. Opo. Yun po lang naman po ay teorya na sabi ko nga po kanina. So, Ma'am Colonel, kayo ho naman po ay isa rin pong abogado, no? Kapag ho ganyan na meron kayong mga sinisira na property, tapos hindi nyo humahanap si pastor o even mahanap nyo, yun ho bang pag-component sa mga sinira, kanino pong responsibility yun? Well, unang-una, Sir Ted, ay malinaw naman po doon sa ating rules of court po na kapag ang isang any law enforcement officer po at by virtue of a warrant of arrest, ay po pwede po to break into any building enclosure. Kapag ang hinahanap po nating tao at arrestuhin ay naandoon po o reasonably believed to be in that particular area at nirefuse po tayo, and obviously, gabi yung resistance, Sir Ted. Doon pa lang sa pagpasok at pagpasok natin doon ay talagang hinarangan na tayo ng backhoe. In fact, may mga nasaktan na pulis doon, ni-laser tayo, fire-extinguisher tayo doon. Ay po pwede po tayo mag-break open kapag if we will be refused admittance po. At kung sakasakali na may masisira po doon, ay very clear naman po doon. It was not the clear intention but it can be done kung talagang i-resist po nila at talagang hindi tayo papayagan kung sirain po yung particular building or enclosure po doon. Alright, ang binabanggit po kasi ni Colonel Jin dito, yung provision sa rules of court, no? Na kapag natukoy ng otoridad yung lugar kung saan nagtatago ang isang hinahanap ng batas, maaari nilang, di ba, pwersahin. Ano po, tama po, Attorney Colonel, ano po? Pwersahin, to break open yung lugar, yung building para makuha yung subject. Ganun po yun, Attorney Colonel. Tama po, Sir Ted. Opo, okay. Sige. So, Chia, may tanong ka ba? Yes, pahabol na tanong na lang, Police Colonel, hindi ko alam kung nakita nyo na po, no? Nag-post on Twitter or X si former Senator Ping Lacson. Sinasabi niya, bilang isang former law enforcer, hindi niya daw maintindihan kung bakit patuloy ang PNP sa pag-anunsyo sa publiko nung progress po ng inyong paghahanap kay Quiboloy. Maging daw itong human or signal intelligence or any technical capability or equipment na ginagamit ninyo, dapat daw po sinasarili na lamang ng PNP. Ano pong tugon nyo dito? Alam mo, Ma'am Chacha, kung sa PNP lang ay gusto namin na tahimik po itong i-implement po at wala tayong maibigay na any information po sa publiko, but we owe it to the public para sabihin at maging transparent at maging open po sa ginagawa po natin para maintindihan po nila bakit kailangan po manatili ang PNP sa loob po ng KOJC at patuloy pong hanapin itong mga hinahanap po nating tao. At siguro naman po hindi rin po tayo hindi lingid sa ating kaalaman na habang naghahanap po tayo ay may mga kasama po tayo na mga KOJC members at may isa po tayong network na alam po natin kung ano yan. Nakasama po nila kahit hindi po natin i-announce yan ay nauuna pa po silang mag-announce at pinopost po nila yan sa kanilang mga social media account at na-i-announce po yan sa kanilang news network po. So in the spirit of transparency po and accountability, ang PNP po ay nagbibigay po ng information sa ating publiko para alam din po nila yung ongoing progress po. But like I said kanina po, humingi po ako ng paumanhin kung bakit may mga specific details po ako na hindi maibigay for now para kahit paano ay may maitago naman po tayo doon sa mga strategies po natin. Oo. Yan. Colonel, yung sinasabi nyo kanina na news agency, ako na po magsabi, no, itong SMNI, so ang isa rin sa mga rason kung bakit nyo po inilalabas yung ibang mga detalye, hindi man lahat, kundi para labanan yung ibang mga para disinformation or misinformation na inilalabas po ng kanilang ahensya? Tama po, Ma'am Chacha. Since day 1 ng August 20 po, ay grabe na po yung misinformation na nilalabas po nila. Unang-una, sinasabi nila may 8 namatay. First day pa lamang. Sabi nga natin, hanggang ngayon, wala naman silang naipapakita na may 8 namatay. At yung isang namatay naman po, ma'am, ay hindi naman po direktang may konektado po yun doon sa ginagawa nating police operation. Ang sinasabi, tinirgas po sila. Pero ang totoo, ma'am, sila ang gumamit po ng mga fire extinguisher. At in due time po, ma'am, may mga body-worn cameras po tayo, footages na galing po sa ating mga cameras po to prove
na sila po ang nag-instigate, sila ang nanakit sa mga pulis po natin. So yun po, yung mga dahilan po kung bakit po kailangan po nating maglabas ng mga ganito po. Okay, sige po. So, Ma'am Colonel, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa para nga po marinig po namin ang panig dito ng Estado. At kami muling gagambala sa inyo kung kinakailangan dahil nga sabi ho ninyo, para po sa transparency dito po sa ginagawang operasyon na itong ating po lamang, sana po mamayani ang kahinahunan at wala pong anuman pong karahasan na mangyayari. Salamat po, Colonel. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Chacha, at salamat po sa pagkakataon. At yun po, ang gusto po ng PNP, Sir Ted, we don't want to prolong this situation a minute longer. Ang gusto lang sana natin, Sir, ay apela kina Kibuloy at iba pa na sumuko na to spare everyone of this prolonged situation po, Sir Ted. At maraming salamat po. Apo, salamat po na marami. Colonel Jean Fajardo, spokesperson po ng PNP. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.